Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Mag-ingat kayo na huwag magumon sa katakawan at paglalasing at mabuhos ang inyong isip sa mga intindihin sa buhay na ito. Bagamat baka abutan kayo ng araw na yaon na hindi handa. Sabagat darating iyon ng di inaasahan ng tao sa buong daigdig. Kaya't maging handa kayo sa lahat ng oras. Lagi ninyong idalangin na magkaroon kayo ng lakas upang magkaligtas sa lahat ng mangyayaring ito at makaharap sa anak ng tao." Mga kaibigan, ang mabuting balita ng kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiyo po ang lahat at taimtim na makinig sa homilya. Praise the Lord, Alleluia. We are standing at the beginning of another year. Actually, today is the last day of the liturgical calendar year. Bukas po ay bago na naman pong yugto sa ating pong kalendaryo ng simbahan. Kaya pwede nating batiin ang bawat isa ng Happy New Year. Batiin ninyo ang bawat isa. Happy New Year. Parang mali yata ang batiin nyo, Father. Hindi pa nagpapasko, nagpapa-New Year na kayo. Happy New Year po, sabagkat bukas po ay simula na po ng Advent season. Tapos na po ang ordinary time. At ito po ang pinag-uusapan natin, kung hindi niyo po napansin, nitong huling linggo, the 34th week of the ordinary time, we have talked about the end of the world. Tila baga hindi maganda ang magandang balita at tila baga masamang balita ang ating naririnig. Sabagat sa tuwi pong darating ang huling linggo sa karaniwang panahon, ay pinagtutuunan po ng simbahan ang tungkol sa katapusan ng mundo, tungkol sa mga mangyayari. Kaya naman ang paalaala ng Panginoon ay manatiling handa. Sabagat hindi natin alam kung kailan siya dadating. Katulad yan ng pagdating ng magnanakaw na hindi naman nagsasabi sa ating, "Hoy, nanay, buksan ninyo yung pinto ng bahay ninyo, alas 10 ay papasok ako upang manloob." Wala akong nagpapaalam na magnanakaw at nadating na lang po yan sa hindi natin inaasahan. At gayon din po ang pagdating ng anak ng tao. Darating siya na hindi natin alam kung kailan. Pero ang the best na preparation na dapat natin gawin ay sa pamagitan ng panalangin. The Lord reminded us to be extra vigilant and extra prayerful so that we can stand the event that will happen to us. Sa katapusan ng mundo ay tayo'y matagpuan ng Panginoon na handa sa kanyang pagdating. At dalawang bagay ang kanyang paalaala: pray and be vigilant. At bukod pa ho doon ay meron siyang paalaala na dapat nating iwasan. Number 1, avoid carousing and dissipation. Ano po ba sa Tagalog yan, Father? Too much concern on material things, too much preoccupation on pleasure, on material convenience. Yun po ang dissipation. Labis na pagsasaya, labis na party-party. Kahapon po ako ay nagulat sa aking pinuntahang misa sa Cabuyao City, kung saan naanyayahan po inyong lingkod. Medyo paus po ako para akong nagmisa po kami sa labas at outdoor po yung misa.
na yung misa po ay dinaluhan ng palagi ko mga, hindi ako nagkakamali, mga around 7 to 10,000 people. At binuksan yung kanilang Candyland at ito ay libre sa lahat ng tao. Kung kayo makakapunta doon sa Cabuyao City, makita ninyo yung kanilang Candyland. At napakabongga ang masasabi ko, kaya sabi ko, wag lang po niyong kalilimutan. Nasa paghahanda natin, sa bonggang pagbubukas ng mga ilaw at fireworks, wag nating kalimutang ihanda naman ang ating kalooban. Wag nating kalimutan the reason for the season, namely Jesus Christ. Yun ang unang binabanggit ng Panginoon. Avoid dissipation and carousing, drunkenness, too much partying, too much na kainan at lasingan blues. Baka makalimutan natin ang tunay na diwa ng ating pagdiriwang, ang pagsilang ni Jesus sa ating buhay. Pangalawa, avoid too much concern on our problems. Opo, may mga problema tayong kinaharapan. Opo, may mga problema tayong nararanasan. Pero mga problema po ay lilipas din po yan. Kaya sabihin mo sa katabi mo, huwag kang mag-alala. Sabihin mo sa katabi mo, huwag kang mag-alala. Lilipas din yan. Ano man yan. Sakit man yan, utang man yan, hayaan mo, mamamatay ka rin. Hindi mo mababayaran ang utang mo. Mga kapatid, ang problema po ay huwag nating hayaang tumambay sa buhay natin. Huwag nating hayaang siyang mangibabaw sa atin. Lilipas at lilipas po yan at tatalunin yan ng liwanag ni Kristo. Kaya yun po ang dalawang paalaala ng Panginoon. Avoid too much concern on material things and pleasure, and avoid too much preoccupation with your problems. Focus not on the problems, but focus on the solution. Every problem has a solution, and Jesus is the answer to all our problems and to all our questions in life. Kaya wag po tayong matakot dito sa mga binanggit ko na mga nakakatakot na mga tanda, kung hindi ang ating pong paghandaan ay ang pagdating ni Jesus sa ating buhay. Kapanabikan po natin, it is with a sense of joy, with a sense of excitement, that we prepare for the coming of the Lord, na mararanasan natin ang pagtatagumpay ni Jesus sa ating buhay. Siya na nagsabi, do not be afraid, because I have conquered the world. Natalo ko na ang mundo, napagtagumpayan ko na ang kasalanan at kamatayan. Muli na akong nabuhay upang ipakita sa inyo, kayo rin, pagkatapos ng mahabang panahon ng tagtuyot, tayo'y makakaranas ng pagbubukang liwayway sa ating buhay. Amen. O salutaris hostia, Celipan lis ostium, bella premun hostilia, darobur fer auxilium, unitrinoque Domino, sit sempiter
gloria, qui vitam sine termino, nobis donet in patria. Amen. Bago po tayo humingi ng biyaya ng kagalingan sa Panginoon, inaanyayahan ko po kayong itaas ang inyong mga kamay. Itaas po natin ang ating mga kamay natin hanggang sa makakaya natin. Ito po'y tanda ng ating pagsisisi, paghingi ng tawad, ang ating pagbabalik loob sa Panginoon. Meron po ba tayong mga kasalanang hindi pa napapagsisihan? Mga kasalanang hindi pa natin ikukumpisal sa pari? Mga kasalanang hindi pa natin napapagbayadang puri? Isuko po natin lahat sa Kanya. Ang ating nakaraan, ang ating ngayon, ang ating bukas. Kung meron tayong galit, sama ng loob, puot, di pagpapatawad, kasakiman, kahalayan, kayabangan, isuko po natin lahat sa Kanya. Panginoon, heto po ang sambayan ng nakataas ang kamay. Humingi ng awa at pagpapatawad sa inyo para mo na pong awang pagalingin sila sa kanilang karamdaman. Mula po sa pinakansimpleng karamdaman, patungo po sa pinakanggrabeng karamdaman. Inanyayahan ko po kayo ngayon na ibaba ang inyong kamay. Ilagay ang inyong kamay sa bahaging masakit sa ating katawan. Kung masakit ang ating dibdib, ipatong natin ang ating kamay sa ating dibdib. Kung problema ay mata, sa ating mata. Kung problema ay ang ating tiyan, sa ating tiyan. At sa iba't ibang bahagi ng ating katawan. At isipin mo ngayon na nakahawak sa iyo ay hindi na inyong mga kamay, kundi kamay na ni Jesus. Damhin ninyo ang kanyang pag-ibig. Damhin ninyo ang kanyang presensya. Damhin ang pagpapagaling. Kung tunay at wagas at dalisay ang iyong pananampalataya, makakamtan mo ang kagalingan. Ang Panginoon lang ang makapagbibigay. What happened 2,000 years ago can happen to you today. Ang daraan po sa inyong harapan ngayon ay ang mapagpalang kamay ni Jesus na siyang magpapagaling sa lahat ng sakit na inyong nararamdaman. Miracle is on the way for those people who believe with all their hearts of the healing power of the Lord Jesus. Yung naganap 2,000 taon na nakalipas, magaganap sa inyo kung buhay ang inyong pananampalataya. Ang daraan po sa inyong harapan ngayon ay hindi na ordinaryong tinapay, kundi si Jesus, ang dakilang manggagamot. Alam ng Diyos ang istorya ng iyong buhay. Alam ng Diyos ang iyong mga pinagdaraan, ang mga karamdaman. Kaya ngayon ang mahabang kumot na lulukob sa inyo ay ang mapagpalang kamay ni Jesus. Kaya damghin natin ang kanyang pag-ibig. Damghin natin ang kanyang presensya na nagpapagaling. Pinagagaling niya ang bahagi ng ating katawan na masakit, namamaga, namamanas, may bukol, may abnormalidad. Pinagagaling niya ang mga bahagi ng katawan na apektado ng arthritis, rheumatism, osteoporosis, osteoarthritis, rheumatoid arthritis, tendonitis, gout. Pinagagaling niya ang ating tuhod, balakang, likod, balikat, sasapnan, spinal column, spinal cord, lower back, upper back, cervical parts of the body.
Pinagagaling niya mga batang naririto sa kanilang mga karamdaman, sipon, ubo, lagnat, maghinang puso, maghinang baga, kawalang gana sa pagkain, cerebral palsy, Down syndrome, at lahat ng sakit ng mga batang naririto. Ubo, sipon, lagnat, maghinang baga, lahat ng sakit na meron po tayo. Hayaan po ninyong hipuin kayo ng Panginoon at pagalingin ang lahat ng sakit na inyong nararamdaman. Lang imposible sa Panginoon. Ang Diyos ng himala, Diyos ng kagalingan, Diyos na nagbibigay buhay. Ang dumaraan po sa inyong harapan ngayon ay ang mapagpalang kamay ni Jesus. Hayaan po ninyong pagalingin kayo sa lahat ng mga paulit-ulit niyong mga karamdaman. Ang inyong high blood pressure, high uric acid, high cholesterol count, high sugar count, high creatinine count, epilepsy, Parkinson's disease, asthma, emphysema, pneumonia, tuberculosis, acid reflux, constipation, indigestion. Pinagagaling niya mga matang nanlalabo, dala ng katarata at glaucoma at floaters. Pinagagaling niya ang inyong taingang nabibingin na, ang inyong ringing ears. Pinagagaling ang inyong lalamunan, laryngitis, pharyngitis, tonsillitis. Pinagagaling ang bahagi ng inyong katawan na napakasakit, dala ng arthritis, rheumatism, osteoporosis, osteoarthritis, rheumatoid arthritis, tendonitis, gout. Pinagagaling niya ang ating internal organs. The Lord is healing your heart, your liver, your kidneys, your pancreas, your lungs, your spleen, your ovary, uterus, cervix, prostate, small and large intestine, the whole colon, the whole stomach, the whole reproductive system, digestive system, respiratory system, excretory system, nervous system, all the systems in your body. Pinagagaling niya ang lahat ng mga bukol na nasa ating katawan, mula ulo hanggang talampakan. And you will be surprised. Ang mga bukol na ito'y liliit, ang mga bukol na ito'y lalambot, ang mga bukol na ito ay tuluyan ang mawawala sa inyong katawan because you have been touched, you have been blessed, you have been healed by the Lord. Pinagagaling niya. Ang lahat ng grabeng karamdaman meron tayo, katulad ng cancer. Cancer of the blood, cancer of the brain, cancer of the breast, cancer of the ovary, cancer of the uterus, cancer of the cervix, of the colon, of the eyes, of the nose, of the throat, of the skin, of all parts of the body. Kaya naman itaas natin ang ating mga kamay natin ngayon at hilingin natin ang banal na Espiritu na mangunat sa ating buhay as we sing, Come, Holy Spirit, we need you. Come, Holy Spirit, I need you. Come, Holy Spirit, we pray. Come, Holy Spirit, I pray. Come to our families. Come to our lives. Come with your strength and your with your strength and your power, liberate us, heal us, in your own and with your own special way, free us from all kinds of sickness. Come like a spring in the desert. Come to us
in times of darkness, in times of confusion, when we are weak, when we are suffering, when we are wounded. Lord, let your sweet healing power touch us and heal us. Touch us and make us whole. Let us hum the song and invite the Holy Spirit. Halina, Banal na Espiritu. Halina po kayo at bumaba sa mga kabatid namin na may iba't ibang mga karamdaman. Katulad ng dilang apoy na bumaba sa mga disipulo 2,000 taon na nakalipas na nagpanibago ng kanilang buhay. Kailangan din namin ng apoy na nagdadalisay, apoy na nagpapanibago ng buhay. Kaya naman ang init na nararamdaman ninyo ay ang Banal na Espiritong bumababa sa inyo. Espiritu na magpapanibago ng iyong buhay, magpapatibay ng iyong pag-ibig, pag-asa at pananampalataya. Panginoon, kailangan din namin ng Banal na Espiritu bilang simbolismo ng iyong hininga. Hiningakan mo ang unang tao ng kamero ng buhay. Hiningakan mo ang mga disipulo ng kamero ng panibagong buhay. Hingakan po ninyo ang bawat isang naririto. Bigyan niyo kami ng buhay. Bigyan niyo kami ng panibagong buhay. Lakas, kapayapaan, kabanatagan ng puso, isip at kalooban. At ipagkaloob sa amin ang kagalingan sa lahat ng aspeto ng aming buhay. Kaya ang hanging nararamdaman ninyo ay ang Banal na Espiritong bumababa sa inyo. So in the name of Jesus, Son of the living God, through the power of the Holy Spirit, through the intercession of the Blessed Virgin Mary, receive the healing of the Lord physically, emotionally, spiritually, psychologically, mentally, financially, as I anoint and bless you in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen and amen. Lord,